Napakaganda pa nga ng ngiti ni Rose Martin, pati na rin ang kanyang tandem na si Rendon Labrador, kung saan ay mamimigay nga sila ng mga tulong, pinansyal at pagkain sa Quron. Asahan ay dumagsa nga ang tao at kinakailangan ngang umalis isa-isa nila Rosemar doon dahil ayon sa kanya sa naging post niya before ay naubusan na siya ng budget at hindi nila ina-expect na dadagsa ang tao. Ibig sabihin, hindi sila ready. Actually, say ng mga netizen dito, dapat maging ready, lalo na kung open yung space, talagang dadagsain. Nagkaroon nga ng tensyon sa isa sa staff ng nasabi nga pong municipality kung saan dinuro-duro at tinanong nila ang babae na parang may sinabi itong hindi maganda at sinabi sa kanya ni Rendon na ba't mo sinabi yun, porkit hindi ka nabigyan, something like that. Dahil nga dito nag-viral ang nasabing video na yon ni Rosemar na umiiyak pa at ayon pa nga kay Rosemar, nagbigay na siya ng 3,000. Well, narito nga ang naging pahayag ng Quron kung saan ay kumpirmadong persona non grata na nga sila Rendon at Rosemar matapos nga na manawagan ang mga taga-Quron na gawing persona non grata ang dalawa sa kanilang lugar. Nga sa naging pahayag o post ni Juan Patricio Reyes, thank you Lyle Coruña, ang Cap SBTES Maria Teresa A. Juvezar. Coronians, eto na po ang resolusyon na ihahain sa next regular session declaring Rosemar and Rendon Labrador persona non grata in the municipality of Coron. Joe Cayabyab Trinidad ay suggest magreklamo sa appropriate venues agencies against these people. I would like to strongly recommend to my fellow legislators, VM Ishan and Mayor Marjo, that we provide Ms. Jo Cayabyab Trinidad with whatever assistance she needs should she decide to file appropriate charges against Labrador and Rosemar. Republic of the Philippines, Province of Palawan, Municipality of Coron, Sangguniang Bayan. Resolution resolution declaring Rendon Labrador and Rosemar Tan Pamulaklakin, aka Rosemar, as persona non grata in the Municipality of Coron, Palawan, whereas it is the duty of the Sangguniang Bayan to protect the welfare, dignity, and reputation of its constituents and the municipality as a whole. Whereas on June 15, 2024, vloggers Rendon Labrador and Rosemar were involved in an incident in Coron, Palawan where Mr. Labrador disrespectfully confronted Ms. Jo Cayabyab Trinidad, an employee of the Office of the Vice Mayor, in the presence of numerous individuals inside the Office of the Mayor. Whereas Mr. Labrador's actions were disrespectful, inappropriate, and constituted a blatant disregard for proper decorum, thereby causing undue distress and embarrassment to Ms. Jo Cayabyab Trinidad and reflecting negatively on the office she represents. Narito naman ang naging komento ng ilang netizen, yung Mr. na chill lang na nakaupo, hindi man lang awatin ang misis niya or pakalmahin. O nga pala, pag kinontra niya si misis, mawawalang mga sports car at anda at kayang-kaya ni misis na ipa-annulled kasal. Manang isa, entitled motivational speaker, bakit ganyan ka umasta? Wala kang karapatan manduro ng tao kahit ano pa ang sitwasyon, hindi ba? Motivational speaker doon. Pa ang naging say ng ilang netizen. Anila, mabait pa nga ang mga staff ng taga-Coron kung sa iba yan, napaupo ka na rin doon ng mga nasa authority. Wala silang pakialam kung mamigay ka ng 1 million sa nasasakupan nila. You have to respect them kahit nakakagigil minsan ang ibang staff. Well, sabi pa ng ilang netizen pa, ayon sa kanila, naawa ako doon kay ma'am na sinisigawan ni Sir Rendon Cuno. Hindi naman niya yun kapwa vlogger eh. Tsaka dayo lang sila sa Coron. Nakahanap din ng katapat. Hindi porket mayaman, laging Samantala, nagbahagi naman si Rose Martin
ng kanyang mensahe. Aniya, sobra kaming nagpangaral sa kanya na maging mabait kasi mabait naman talaga siya. Kaya sinama namin siya sa mga ganap at charity. Madami din akong nabasa na bakit sumasama daw ako kay Kuya Rendon. Nahawa daw tuloy ako guys, pasensya na, na-trigger lang talaga ako. Nakasama namin si Kuya Rendon at mabait din naman talaga siya. Pasensya na po sa mga naapektuhan, nasaktan kami sa nangyari pero aminado kaming nagkamali din kami, tao lang, patawad. Anyway, there's always a two side of the story. Hindi naman po pwedeng pakinggan lang natin ang kayla Rosemar or ang sa mga taga-Coron kung ano ba talaga ang nangyari, ba't nagkaroon ng ganong tensyon. Ganun pa man, nagkamali nga sa mga salita itong si Rendon, ito'y dahil na rin siguro nakikita niya ang pagtulong ni Rosemar tapos ganun pa ang nangyari. Well, ano sa inyo dito? Ilagay na ang inyong opinion dito sa ating comment section dahil yan po ay mahalaga sa amin. Images are all credit to the rightful owners. Thank you for watching Showbiz Now.